Bago ang lahat, si Jalen Duren mukhang nanakaw yung talent bago pumasok ang playoffs. Mukhang may alien ang kumuha ng kanyang basketball talent tulad na nangyari dati sa Space Jam ni Michael Jordan. Mula kasi sa 19 points, 10 rebounds, 2 assists at 65% sa field sa regular season kung saan naging all-star pa si Duren, bumagsak siya sa playoffs ng 10 points, 8 rebounds, 2 assists at 51%. Hindi pa tapos ang dilema ng Pistons. Kahit nalaglag sila, yung max contract kasi nag-iintay pa kay Duren. Pwede siya makapirma ng $240 million na kontrata, pero kapag nasama siya sa All-NBA team, aabot ng $300 million ang kontrata ni Duren. Based sa CBA rule, ito yung pwede niyang hinging kontrata. Nakalinya siya bilang maging highest paid player. Based naman sa Pistons, i-retain nila yung kanilang sentro pero bababaan yung kontrata. Restricted free agent pa rin naman siya at tatapatan lang ng Pistons yung offer ng ibang mga teams kung sakaling hindi magustuhan ni Duren yung offer ng Detroit. May dalawang team ang interesado mag-offer sa kanya, ang Bulls at Nets. Parehong team, parehong may malaking cap space. Ang Pistons meron din naman kaso ayaw nilang magbigay ng malaking kontrata. Ang nagtataka lang ako dito, paano nasama ang Lakers na pwede makuha si Duren? Meron silang player na kailangang i-retain. Dahil kung kukunin nila si Duren, pwedeng mawala si Marcus Smart or si Hachimura para lang ma-assign ang isang sentro na pang regular season lang na pwede pa rin kasi siyang umabot ng 20 to 30 million pataas. Based din sa Detroit, maghahanap din sila ng better player na makakasama nitong si Cade Cunningham dahil sayang yung naging playoff run niya. Meron pa sila namang pang trade at pang cap space. Sa free agency nga lang, mahihirapan sila makakuha ng another star player dahil yung Detroit hindi naman kasi ma-appeal sa ibang big time player din, lalo na ngayon na yung ibang star player hinahabol bigger market. Bukod kay Jalen Duren, nag-iintay rin ng max contract itong si Austin Reeves na nagkaroon na ng endorsement kay LeBron papasok ng off-season. Na base sa kanya, sa loob ng 5 taon, nakita niya nag-i-improve, hindi takot sa critics at may talent talaga si Reeves. Pero kay LeBron muna, base kay Sham, undetermined pa kung magre-retire si LeBron. Mukhang nag-iintay pa siya ng ilang linggo or buwan. Kasi ang free agency, July, mahaba pa yung panahon ni LeBron para mag-isip. Pero based din kay Sham, kino-contact din ng mga contender na team si LeBron. Ayon to sa binanggit sa kanya ni Rich Paul, open pa rin si LeBron na maglaro ng isang season. Special case kasi si LeBron, hindi lang mga teams, NBA, kundi kasama na doon ang mga TV networks na susubukang paglaruin pa si LeBron ng isang season at hindi pababayaan na mag-retire na lang siya basta. Dahil inaasahan pa rin ng mga TV networks na magkakaroon ng retirement tour si LeBron at magkakaroon din ng malaking revenue yun. Tapos sasabihin ako yung nanggagatas, sila keso na yung ginawa eh. Pero totoo din naman, ginagatasan ko rin naman kasi si LeBron. Ano, sila lang? Kung tutuloy pa si LeBron ng isang taon, kasabay kasi noon ang desisyon ng Lakers, maapektuhan din nun si Austin Reeves at buong LA. Kung babalik kasi si LeBron based sa mga insider, ayaw din kasing umalis ni LeBron sa Los Angeles. Kaso nga, gipit din ng LA. Dahil kahit 20 to 30 million ang kunin ni LeBron at sabihin nagpababa pa rin at kung ang ibibigay kay Reeves ay halos kaparehas lang din, magiging maliit lang din ang cap space na matitira. Kaya ang sinabi sa mga report, ang pinaka-ideal na kunin ni LeBron na kontrata para makabalik sa Lakers ay minimum contract or less than 10 million. Tapos pagkakakitaan siya ng mga TV networks sa retirement tour niya, ayos din. Expected pa rin naman na si Reeves magdi-decline ng player option at hindi makuha yung max contract. Pero andun pa rin sa linya na $30 million pataas. Sinabi na rin kasi ni Austin Reeves na willing siya magpababa ng kontrata at bigyan ng discount ang LA. Ang bait naman. Pero ang game changer kasi doon, meron pang mga teams ang interesado kay Austin Reeves. Ang isa doon, Utah Jazz, na hindi ko rin magets anong gagawin nila kay Reeves. Pang-asar lang sa Lakers dahil sa nangyari kay Luka. Dahil nga wala silang kalam-alam na tinitrade pala si Luka, hindi nakasama yung Jazz. Meron na kasi ang Jazz na Keyonte George na papipirmahin din nila ng kontrata na after ng 2027 season, magkakasama sina George, Markkanen, Triple J at kung sakali si Austin Reeves na max contract. At ang iba pang team na pwede manakaw kay Reeves ay Bulls at Nets na merong malaking cap space na kayang tapatan ang kontratang ibibigay ng Lakers.
Ang pwede pang magpabago ng isip kay Reeves kahit sinabi niyang willing siyang magstay sa LA at magbigay ng discount ay yung mismong discount. Gaano kalaki ang ibibigay niyang discount sa Lakers para makapagstay lang siya? Dahil yung agent niya ang nagsabing tumanggi sa contract extension. Dahil kung gusto talaga ni Austin Reeves na magstay sa Lakers, dapat tinanggap niya na yon. 4 years din naman ang ibibigay sa kanya. Kaso nga ngayon, max contract at pwedeng umabot pa rin ng 30 million.